Okay. Until Can now. can we excuse the President? Okay. Sige, Mr. President, by unanimous position, you are now excused from the hearing. Mr. Thank you for, Ayoko, for sir. attending. Thank you, sir. Thank you na, sir. Whether you like it or not, kasi itong mga kaibigan niyo po rito, gusto na po kayong ipa-relax Kasi, po, sir, Mr. President. may gusto, ito na kasi yung forum na maybe binigyan ako ng panahon ng Panginoong Diyos na makarating dito. Walang pang-follow up. Mr. President, Mr. Chairman, I think it's Buhatin niyo na pala. majority, the members of this committee. Senator Robinson Padilla, Senator Bongo, Yes, okay. Yes, I yours understand. truly, I understand. even Senator Villanueva. I would like to excuse the President Yes, okay. from We this hearing. suspend so that the President can Ayaw. Ayaw this ko hearing. kasi there are so many questions that would be left unanswered. We suspend our hearing. Ayun, mga ka-reaction, talagang ayaw talaga ng Pangulong Duterte na umalis, no? Ayaw niyang umalis doon sa hearing. Ang trabaho nitong mga to is to confront criminals. And pag nandyan na yan, buhay ng nila. Duterte. Ngayon, mamili tayo. Ako, nung mamili ako, sabihin ko, sige, habulin mo. Patayin mo pag lumaban. Yun talaga ang yun. Patayin mo pag lumaban. Hindi ko sinasabi isalvage mo. Nasabihin mo, hulihin mo, nakakampag, tapos barilin mo. Hindi trabaho ng lalaki yan eh. Kung tunay ka na lalaki, hindi mo trabaho yung magpatay ng tao na bigyan mo ng baril, magbarila na lang kayo. Alam nila yan lahat. Ayan si katabi mong senador, alam niya yan. Senator De La Rosa. Mr. Chairman, Duterte. share Duterte. personal experience. Pagdating dyan sa mga words ni President Duterte na sinabi niya, yung pananakot niya sa kriminal na pag kayo gumawa, o lalo na kayo mga pulis, na involved kayo sa kidnapping, involved kayo sa droga, involved kayo sa hold-upan, papatayin ko kayo. Yes, sinabi niya yan. Sinabi niya yan. At itong mga pulis na ito, na namamatay din, namamatay sila during operation na kinandak sa kanila dahil lumaban talaga sila. Hindi naman pupuntahan mo lang yung pulis para barilin. Sabi ko nga ni Presidente, hindi gawain ng lalaki yan. Hindi gawain ng lalaki yan. I have my own personal experience. Isang tao ko noon, matagal na ko ng tao, sinaligan yung trusted ko na tao. Ang problema, nagka-girlfriend ng isang drug addict. Nung girlfriend niya yung drug addict, siya rin tumira na ng droga. Ngayon, nung tumira na siya ng droga, dahan-dahan na rin siya nagbibinta ng droga. Pupusing na siya. So, naawol siya ngayon. Nung naawol siya, nag-full time na talaga siya naging puser. Sabi ni President Duterte nung mayor siya, yung mga pulis na yan na nagbibinta ng droga, papatayin ko kayo. Alam mo nangyari? Inoperitan yung pulis na yon. Tauhan ko yun dati. Inoperitan siya. Pag-operate sa kanya, nag-bypass. Nung nag-positive, inaresto siya. Pinasok siya. Barilan sila. Nung mga SWAT na pumasok. Ang masakit pa nga, Mr. Chair, yung mga SWAT na pumasok sa kanya, nag-assault, classmate niya na matagal niyang kasama from the training center hanggang sila nagiging SWAT, hanggang nagiging kasama sa basketball araw-araw, kasama sa kusina kumakain araw-araw. Pero sabi ng pulis yung SWAT na nag-assault,
Sir, anong magagawa ko? Classmate ko yan, hindi ko kayang patayin, pero lumaban eh. Kaya, paano ko i-explain ito ngayon sa asawa ng classmate ko namatay na kumari ko? Kumari ko pa yun. Ang hirap i-explain, sir. Patay na yung classmate ko, pero kung hindi ko rin naman siya barilin, ako mamamatay. Magaling na shooter yung tao na yan. Magaling ang bumaril. Kaya ganun po ang nangyari. Pag sinabi ni President Duterte, as a matter of policy, na papatayin ko kayo mga kriminal, papatayin ko kayo mga pulis na sindikato, yun ang ibig sabihin. Papatayin kapag lumaban. Yun talaga. Sabi niya, mas gusto ko pagkatapos ng putukan, kayo ang nakatayo. Yung kriminal ang tumba. Hindi kayo ang natumba. Ang kriminal ang nakatayo. Because mahirapan akong mag-explain doon sa pamilya ng pulis na namatayan. Pero yung kriminal, wala mang problema kasi sila man talaga na gumawa ng krimen. Kaya kung lumaban, mahirap kasi pagka kinuha natin yung word palagi na yung intimidation na ginagawa ni Presidente sa mga kriminal, pang-intimidate lang yun. Kaya nga, ang ganda ng Davao City dahil takot talaga pumasok ang mga kriminal doon. Sabi niya, pag kayo kriminal pumasok sa Davao City, hindi kayo makakalabas dito. Kaya takot sila. That's intimidation. Pero yung pag-implement ng sinasabi ng papatayin ko kayo, walang pulis na gago na graduate ka ng public safety basic recruit course na tinuruan ka ng police operational procedure, tinuruan ka ng mga lahat-lahat ng mga rules of court doon sa training mo, tapos isalvage mo yung tao? Walang pulis na gano'n. May pinag-aralan ng pulis eh. Nga pinag-aralan yan. Kahit nasabihin pa ni Presidente na, barilin mo diretso ha, barilin mo diretso. Hindi susundin ng pulis yan. Dahil alam nila what is tama at anong hindi. Kaya, palagi lang na may misinterpret, na may misquote yung kanyang mga hyperbole, yung mga superlatives, yung mga ano pa yung mga pinagsasabi ni Presidente, just to send the message to the spine of the criminals na takutin sila. Yun po ang technique niya. Magaling yan siya sa magaling yan siya sa saywar eh. Magaling siya sa pang-iintriga hanggang yung mga kriminal mismo magbabarilan. Sila na lang mismo. At yun na ginawa niyang Davao Death Squad, yung mga kriminal na nagbabarilan. Salamat sa inyo. At wala ng trabaho yung pulis. Kayo na mga kriminal nagbabarilan dyan sa Davao City. To complete your story, Senator Bato, yung sa tauhan mo, if you can remember the time frame? Time period nung anong month, anong year? Nakalimutan sige ko. para lang sige lang, mag-research lang tayo. Ipagpaparesearch na ako kung anong year yun. Paparesearch ko. Mr. President, one last question from me. I don't know yung mga colleagues ko, meron pa. Meron pong footages kasi na, katulad nung sinabi ko kanina, yung sabi mo kung pwede kayo ma-misinterpret na ini-encourage nyo patayin pero dinudugtungan nyo ng kumanlaban, ganun. Pero sabi mo rito, may 3 million ako sa mga drug lords, itong terrorizing, supervising na durugista, 2 million, second echelon, 1 million, ordinaryo, 50,000. Did you actually fulfill itong mga rewards na sinabi nyo po? Kahit na doon sa pwede nyo sabihin na pasok sa inyong sinabi na napatay mo kasi self-defense. Did you actually give rewards like this, Mr. President? Istorya lang yun, sir. Kung pulis ka, hindi, ito na. Danaw. Kung may pinatay siya tapos sabihin niya, sir, sana yung sinabi mong reward? Mumarahin kita. Putang ina, trabaho mo yung magpatay tapos magkubra. Ano ulit ito? Kahiro mo? Trabaho mo yung magpatay ka pa ng patay. Yan ang trabaho mo. Kaya binibigyan ng baril eh. Ang ibig kong sabihin, patayin ninyo yung masasamang tao, kriminal. Wala akong sinabi na pumatay kayo ng inosente. Alam nila ng lahat. Yan sila. Naggalit ako pag ikaw ang pulis, nag-abuso at may nagsumbong sa akin na binugbog ka ng pulis o pinatay mo yung asawa niya, putang ina kang pulis ka, may problema ka sa akin. Either maglayas ka, alam nila yan. Pag hindi,
Maabutan kita. Mr. Chair, just to add to the Sige, statement go of ahead. President Duterte. Yung sinasabi-sabi niya na pera, amount na ganito, ang may understanding to that is kasama yan sa fear factor na gusto niyang i-inject doon sa mga kriminal. Tingnan nyo, nung in-announce niya na meron kang babayaran ko yung drug lord, sabi niya 1 million o iba-ibang prices, iba-ibang amount. Tingnan mo. Parang Kung saan napunta ang pinakamalaking drug lord sa Cebu, si Jaguar, lumayas. Nagtago dito sa Las Piñas. Hanggat dito nakuha sa Las Piñas. Yung mga drug lord sa Iloilo, si Odicta, saan nagpunta? Ha? Pumunta dito sa Manila. Kasi natakot sila. Natakot talaga sila, Mr. Chairman. Pero kung sinabi mo na actual na binigay yung pera na yan, na pangtakot, na kung may napatay, ibinigay, I don't know. Tanungin natin ang si President Duterte kung binigay ba niya yan kung may namatay. Hindi, kasi- Pero ang alam ko, pantakot lang niya yun. Kaya naglayasan yung mga drug lord dito sa Pilipinas. Ngayon, nang wala na si President Duterte, bumalik na naman. Andyan na naman sila ngayon. Continue yung kanilang trabaho, kanilang negosyo. Kaya, hindi nila nakuha yung style ko, sir. Hindi ako magsabi, magbigay ako bounty, ikaw yung kriminal. Criminal A, 50,000. Sabihin ko, ang pulis ang bigyan ko, 50,000, sigurado mahuli yan. Kung sabihin mo lang 50,000 doon, wala. Pero sabihin mo, ibigay mo yung 50,000, no? Hanapin mo. Pag lumaban, patayin mo. Alam nila yan kasi dumaan yan lahat sa akin. Instructor ako sa criminal law, pati criminal procedure. Dumaan yan sila sa akin either sa klase or lecture. Alam nila lahat. Alam nila lahat kung papaano pumatay ng legal at papaano pumatay na makukulong ka. Always in the fulfillment of duty when your life is in danger. Alam nila yan. Pagkapulis ka, hindi lang basta-basta bumaril ka dyan. Only when you are enforcing the law at sabihin mo mag-surrender ka, pag ayaw mo mag-surrender, lapitan mo, you must overcome the resistance. Pagka nakaputukan kayo, sinasabi ko sa ayas at sabihin ko uli ngayon, ang sinasabi ko sa pulis, huwag kayo umuwi dito sa o mag-report sa akin na may tama ka. Galit ako, sabihin ko, bakit ikaw ang tinamaan? Putang ina. Anong klaseng pulis ka na? Alam nila yan. Yan sila na puro nang dumaan ng chief of police yan. Alam nila yan. Senator, ayaw kong makita yung pulis ko na matay. Kasi naaawa ako sa mga piyuda. Kaya lahat, alam na, ito, nandiyan sila lahat. Lahat ng pulis na mamatay sa Davao, pinupuntahan ko talaga. At yung mga biyuda nila, ayan, nandiyan sila, nandito harap-harapan. Yung mga biyuda nila, ginagawa ko casual sa City Hall para may pundo lang pangkain. Tanungin mo yan sila isa. Ganun yan. Pag nasuspende ang pulis, nung mayor ako, wala na yung sweldo, ako ang nagbabayad. At pag may kaso, ako ang nagbibail bond. Pero kung abusado at kriminal, alam nila
napapatayin ko talaga sila. Alam nila yan. Alam ng buong Davao yan. Huwag na tayo bulahan. Hindi ako matapang. Takot rin ako mamatay. Pero may paraan ako. Thank you, Mr. President. Okay. So, we appreciate your attendance. No? Nag-overtime na po tayo, sir. Pasensya na po, hindi natin kaya hanggang 4 a.m. Okay lang, sir. Okay, kasi. And then, so, to the other resource persons or witnesses na hindi po natanong man lang, including Muking. Muking Isir, taas mo kami mo Muking kasi marami sasabi baka hindi ka mag-appear. But thank you for, so pasensya na po kayo, no? We ran out of time for our first hearing. Automatic, na lang. Senator, bigyan mo ko konting panahon, sandali. Kasi ito Sir. si Muking, Yes, sir. tigabigay ng pera. Alam mo, ang pulis, sir, at alam mo yan, ikaw mismo alam mo yan, yung pulis, walang pera yan pag operasyon. Magtanong ka dito ng istasyon. Sweldo lang yan sila, may equipment sila, ganon, may police car. Putang ina, walang gasolina yan. Maniwala ka. Magtanong ka ngayon, baski ikaw sa probinsya, utos naman, sir, walang pang gasolina. Ewan ko, I'm not trying to cast aspersion doon sa taas. Pero yung mga gasolina, wala. Kung hindi mo bigyan, ito, kung may krimen, may nakidnap, ako, bigyan ko yan sila. Ayan, buhay yan. Bigay ako sa kanila, 50 mil. Gasolina. Pagdating mo doon, patayin mo. So, anong gawin nila? Bigyan mo panahon na lumaban. Kasi yan ang instructor ako sa criminal law, criminal procedure. The only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Kaya wag mong lapitan doon na ganurin mo. Hindi yung diretso-diretso. Lalo yung mga hold-upper, papatay talaga yan. Mindanao. So thank you, Mr. President. In the course of the hearings, doon nga natin i-establish bakit nga walang pang-operation ang police. So yun Wala ang ating, talaga yan. yun ang ating, Wala tatanungin talaga. ngayon natin yan. Pero we have run out of time for our hearing this, kanino kay Presidente? Until now, sir. Okay. Until now. Can we excuse the President? Okay. Sige, Mr. President, by unanimous position, you are now excused from the hearing. Thank you for Ayoko, sir. attending. Thank you, sir. Thank you na, sir. Whether you like it or not, kasi itong mga kaibigan niyo po rito, gusto na po kayong ipa-relax po, Mr. President. May gusto, ito na kasi yung forum na maybe binigyan ako ng panahon ng Panginoong Diyos na makarating dito. And I can talk publicly. Alam naman lahat ng mayors yan. Kulang talaga ang suporta. Ang pulis ko, hanggang sweldo lang yan. May pag-utos, walang gasolina, walang pang-follow up. Mr. President, Mr. Chairman, I think it's Buhatin niyo na pala. majority of the members of this committee. Senator Robinson Padilla, Senator Bongo, okay. Yes, I yours understand. truly, I understand. even Senator Villanueva, would like to excuse the President Yes, okay. from We this hearing. suspend so that the President can Ayaw ko kasi there are so many questions that would be left unanswered. we suspend our hearing. Ayun, mga ka-reaction, talagang ayaw talaga ng Pangulong Duterte na
umalis, no? Ayaw niyang umalis doon sa hearing. At pinakita niya dito na ang dami niyang pinakita na talagang in-unload niya, no? Pero marami pa siyang mga bala, no? Ano ang mga nakita natin dito sa kanyang ano nito? Unang-una, napansin natin dito na ang unang napansin ko, si De Lima, hindi na siya gaanong pinapansin ng mga kasama niya. Hindi niya kasama, kaya lang napansin nila na parang hindi naaayon yung mga banat niya, no? Tama naman si Senador Jinggoy Estrada na kung saan nakulong siya nung panahon ni De Lima at saka ni Pinoy. Akala siguro ni De Lima ay may kakampi siya doon. Si Ontiveros hindi rin nakaporma. Alam niyo, naawa ko kay Ontiveros eh. First time kong makita si Ontiveros na parang basang sisiw. Hindi makapalag eh, hindi siya makapalag. Yung pinipilit niyang barakuhin ng Pangulo Duterte, kaya lang hindi makapalag eh. Tsaka mga ka-reaction, yung mismong presiding si Coco Pimentel, wala rin. Pag gustong magsalita ni Digong, walang makakapigil. Walang rules sa house, walang rules house. Ang tawag niya sa sa chairperson, senador. Tawag niya sa kanila lahat, senador. Walang chairperson, Mr. Chair, wala. Ano lahat? Senador lahat yan. Alam mo mga ka-reaction na napansin din natin doon. Very clear pa ang kanyang mind. Sa edad niya, clear pa ang mind niya, do minsan talagang bumabalik yung yung pagka-hardcore Duterte niya. Diba? Nakakamiss yung mga ganong mga banat ni Pangulong Duterte, di ba? Katulad nung si Senator Ontiveros, no? Si Ontiveros, sabi niya, binibilang niya yung pag sinabi niyang, tinodas ko yan, tinodas ko to, tinodas ko yan, binibilang ni Ontiveros. Maya-maya, nakasulat na doon, ganyan, totoo ba yung ganyan, totoo ba yung ganyan? Tapos yung sabi niya, yung mga iskalawag na pulis, ganyan, liligwakin ko, totodasin ko yan. Tinanong yung mga pulis, meron bang mga kasama niyong tinodas? Wala po, wala. Alam nyo, gusto sana natin ng Pangulong Duterte, lagi siyang mag-aaten, no? Lagi siyang narariyan. Kaya lang ang problema, talagang sinabi niya na mahal daw ang pamasahe. Kaya ang tagal-tagal na yan, iniintay ko yung DOJ na sampahan ako ng kaso Bakit walang kaso dyan? Sabihin nyo sa kanila, kulong ako. Kaya 73 na ako, may sakit pa ako. Kulong nyo ako, walang problema. Ay, napakaganda po ng nangyaring pagdinig, no? Sa Senado. Dito nakita natin na ang taong bayan tayong mga DDS, tayong mga naniniwala at taga-suporta ng Pangulong Duterte, talagang naging tayo, nag-enjoy tayo. At the same time, minsan maiiyak ka na lang dahil mararamdaman mo sa kanya mga ka-reaction yung pagmamahal sa bayan. No, ako, aaminin ko sa inyo mga ka-reaction. Naiyak ako doon sa puntong sinasabi niya na yung mga pulis, kawawa yung mga pulis. Wag na sila, ako na lang. Ako na lang, wag na sila. Wag na sila, sabi niya. Kaya lang, talagang kung napansin nyo, si Ontiveros talagang gumagawa ng kaya lang, wala, 80% ng conversation na kay Pangulong Duterte lang. Wala pong nakapagsalita sa kanila. Ni isa, wala akong nakitang nangahas na magsalita, no? Namangahas na magsalita sa kanila. Kaya naman tayo Bring this to the attention of the Blue Ribbon chairperson. The COMSEC is nodding Yes, his they will head, bring Mr. it to the Chairman. attention of the chairperson.
Okay, so last 13 minutes, Senator Padilla. Opo, maraming salamat po, Ginoong Pangulo. And one reason bakit kailangan natin we did not prepare dinner for anybody. Okay, pasensya na kayo. Opo, sa katunayan po, Chairman, wala na rin po talaga akong tanong kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil nasagot naman po niya lahat ang mga katanungan sa kanya at naging malinaw po talaga ang kanyang posisyon. At plano ko po talaga sana, Ginoong Pangulo, na sa susunod na lang ako magtanong, pero bigla niyong binanggit kanina, nagulat ako kasi yung nandito, ang tingin ko lahat general, tapos binanggit niyo si Ma'am Muking. Hindi ko man po talaga alam ang tunay na pangalan ni Ma'am Muking, kilala ko lang siya as si Muking. Kaya nung binanggit nyo na nandito si Ma'am Muking, nagulat ako bakit nandun siya sa mga general. Pwede po ba ako magtanong, Ginoong Pangulo, kay Ma'am Muking, bakit po kayo nandyan? Good evening po, Mr. Chair, at the rest po ng mga senators and other resource speakers. Nadawit po yung pangalan ko, Mr. Chair, dahil doon sa naging affidavit po ni Colonel Rowena Garma. Na ano po? Na... Sabi niya po doon sa first affidavit na parang tumawag daw po ako sa kanya to ask for the number of Colonel Leonardo. And doon din po sa kanyang supplemental affidavit, sinabi niya po na meron daw po siyang kinukuha sa akin na pera as support daw po para sa kapulisan. Ito po yung binabanggit kanina ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kayo po ang nagbibigay na panggasolina? Parang ganun po. Actually, Mr. Chair, hindi naman po ako directly kasi hindi naman po ako disbursing officer po. Opo, ng ano office. po ba ang function ninyo? Kasi ang alam ko po, kilala ko po kayo si Ma'am Muking na lahat po ng hiningan ko ng tulong sa pagpapa-ospital. Kayo po ang tinatawagan ko. Yes, Mr. Chair. To be clarified, Mr. Chair, saang functions po ang ginatanong ninyo sa akin sa City Mayor's Office po ba or sa Office of the President? Nagkakilala po tayo sa Office of the President na, pero doon po, sa panahon na yon, alam nyo naman po, lahat ng hiningi ko sa inyo may kinalaman sa ilalabas sa ospital. Yes po, Mr. Chair. Isa po yan sa functions namin po sa Office of the President. Opo, kaya po ako naguguluhan. Paano po kayo napunta dito? Napagbintangan po kayo? Na ganun po ba? Yes, Mr. Chair. Parang malabo naman po yata dahil ako na po mismo, Chairman, Ginoong Pangulo, kilala ko po si Ma'am Muking na personal. Now, buong pagkakakilala ko po, wala po akong ginawa kundi humingi sa inyo ng tulong. Ilabas niyo po sa ospital ito, baka pwede niyo pong bigyan ng ICE ito, mga lahat po ng ganun. Medyo naguguluhan lang po ako at hindi po yata ako naniniwala na involved po kayo dito. Yun na nga po, Mr. Chair. It is an opportunity po na patawag din po ako dito at para lang din po malaman po ng karamihan na ang trabaho ko po sa Office of the President is purely administrative matters po and clerical works at the same time po mechanical jobs po, Mr. Chair. Okay po. Yun lang po, nilinaw ko lang po kasi pasensya na po kayo, naguluhan lang po ako ba't kayo nandito. Yun lang po, maraming salamat po, Ginoong Pangulo. I-reserve ko na lang po yung mga tanong ko sa susunod na meeting na lang po. Kasi si Muking, who is Miss Ermina Espino, was invited lalo na kung andito si Colonel Garma para ma-confront natin siya. Even the past PNP chiefs, inibita natin yun kasi nandun sa chart ni Colonel Garma na yung central figures, Colonel Leonardo, was briefing the PNP chiefs. Ay, andito na rin naman kayo. So can we get kunin ko na reaction ninyo? What can you say about that? Although wala dito yung hindi inulit dito ni Garma man o hindi naman kinonfirm ni Leonardo, but andito na rin kayo. Can we get your were you given copies of the chart? Hindi. Bigyan natin sila. We saw it on TV, Opo. Mr. Chair. Parang ang part ng trabaho ni Edelberto Leonardo,
briefed incoming chief PNP, comma, etc. So, yun, being those PNP chief, can you comment or react to this allegation? Yes, thank you very much, Mr. Chair. I became the officer in charge of the PNP starting October 14 up to January 19. On January 20, I was appointed as full-time chief PNP. Of course, I would not deny that I know Colonel Garma, Colonel Leonardo, being assigned in Davao and being a resident of Davao. And I had my high school and law school in Davao. But we cannot imagine them putting the chief PNP into the graph. I mean, a 4-star or even a 3-star general taking orders from a lieutenant colonel. Di naman order, sir, but a briefing on the drug situation. Not even, Okay, because so, we rely extensively on the knowledge that the PNP has. We have a specific directorate taking care of that, which is the Directorate for Intelligence. So why depend on Leonardo? He doesn't have any control over all the units of the PNP nationwide. So no, Mr. Chair, we deny that we are included, and that that graph or whatever drawing that he presented is not true. you were never briefed by Leonardo on the drug situation when you were incoming or when you were incumbent PNP chief. He cannot afford to brief me, Mr. Okay. Chair. Because I'm more what- knowledgeable than him. Okay. So, how about the others po? Ganun ba? Your Honor, General Sinas. just like General Gamboa, I have no briefing before I became the chief PNP. We get our instructions from the President because the President is regularly conducting a monthly meeting with us, sir. And he relayed the instructions through our SILG, sir. So we follow the flow of communication, sir. Thank you, sir. Thank you, General Sinas. General Danao, sir. Okay. Ganun. Yes, sir. I became the officer in charge from May 2022 only, sir. So 3 months. It's election time. And when I became MPD director, regional director of 4A and NCR, never did we get any instruction, or why should I get also a instruction from a lieutenant colonel? And kung meron man, sir, impormasyon yan, hindi rin yan as a gospel truth if ever. Kasi nakita naman natin, sir, nung una, the President even announced yung mga names. So, hindi na kailangan, sir, siguro, si Leonardo dyan. So, we never got any instruction, or he never coordinated for that matter. It was also at the time when I became RD of 4A and NCR, pandemic, sir, nung una, sarado nga, sir, yung mall, eh, nung panahon na yun. That's all, sir. Yeah. Thank you. Mr. Chairman, I am included. You're the because I am fourth. also- Yes, you're I the am fourth also- chief Yeah. PNP. Mr. Chairman, I just would like to make my wonder. I really wonder why. How come a lieutenant colonel is going to brief a 4-star general on what particular field of interest about the drug situation? If I need a briefing about the drug situation of the country, I ask the General Aquino. He is the PDEA Director General. I ask the Director for Intelligence because alam niya yung pangyayari sa Pilipinas. Or I may ask General Ferro, my anti-illegal, my drug enforcement unit chief. Why do I have to get a briefing from a lieutenant colonel coming from a region assigned to sa Region 11? So I don't see, I cannot, wala akong maisip na dahilan bakit ako magpapabrief dyan sa isang, at that time, he was still major ata, hindi pa lieutenant colonel. Lieutenant colonel naman, nung ako nag-CPNB, never, even a single instance na nag-report yan sa opisina ko,
either Leonardo or Garma, they never reported to me. They never report to me. Walang, hindi na kahit isang instance man lang na nag-report sa akin yan. Much more, yung pagbibriefing sa akin. Who are they to brief me? I am the chief PNP. Baka sabihan ko pa siya, you sit down, I will brief you. Mr. Chairman, that's all. Thank you. Thank you. Mr. Chair. Yes, Senator Villanueva, yes. Yes, Muking, tama ba yung pagkarinig ko kay Presidente that sometimes namimigay ka ng pera? Kung totoo yun, anong konteksto nun? Actually, Mr. Chair, hindi po ganun ka-elaborated yung sinabi po ni former President. Na-mention ko po kanina, Mr. Chair, na hindi po ako ang disbursing officer. So, ang sinasabi niya pong support, Mr. Chair, is yun pong office supplies, office equipments, and yun pong gasoline po na binibigay namin sa mga precinct commanders po in every precinct po sa Davao City. So cash na yun? No po, Mr. No? No cash po, Mr. In a form of... voucher, mga ganon? Yes, meron po kaming tinatawag na gas slip po, Mr. Chair, yung parang PO slip. Yun po yung kinukuha ng mga police in charge doon sa nakadesignate din po na personnel at hindi po directly from me, Mr. Chair. So can you tell us ano yung mga nahawakan mo ng posisyon sa gobyerno from the LGU of Davao up to kung sa national man? I entered the city government of Davao in 2001. I was appointed as Community Affairs Officer 1 up to Community Affairs Officer 3. Then before the end of the mayorship of the former president, I was promoted again to Supervising Management Officer. And by that time, Mr. Chair, I was seconded to the Office of the President last 2016. So nung natapos na din po yung term ni Mr. President, nabalik na din po ako sa City Government of Davao, occupying the same position. So all the while, LGU employee ka pala? Yes, Mr. Chair. Thank you for that. Senator Villanueva? Just that one follow-up question. When you were giving this what's that gas? Gas slip. Oh, what was your position then in the palace? And not in, I may clarify, Opo. Mr. Chair. Sige po. Hindi, Sorry for my innocence. I'm just a little bit confused. Yung you were na-mention- you were part of PMS ba or PNP or no, Mr. what? Chair. Sige, please. 2016 po, as I had mentioned earlier, I was seconded po. So, naging Assistant Secretary po ako ng Office of the President. Okay, you're From an ASEC. Okay. From 2016 to 2021. And was promoted again to Undersecretary in 2022 before the end of his term. So ASEC naging USEC. Naging national government employee ka? Yes, as I had mentioned earlier, Mr. Chair, I was seconded po. Hindi, seconded. Ibig sabihin seconded. Don't you remain the employee of your mother agency? You keep the original position, Mr. Chair, but the moment you will be seconded to the different office, you will keep the position of the new office, of the adopted office. Sino nagpasweldo sa'yo? Sige, para lang ma-simplify. Office of the President po, Mr. Chair. So gano'n. Tapos, pagbalik mo na lang sa LGU, parang yung seniority mo doon tuloy-tuloy. Tama? Ganun ba yan? Nabalik po ako sa dati ko pong position, which is the Supervising Administrative Officer. Oo nga, pero counted yung 6 years mo na as if Plantilla po, permanent position po. sige. Anyway, Yeah, Mr. President. research na lang Yes, namin Mr. yan. Chairman, sige I will no longer belabor the point. I was just trying to understand clearly from the allegations being hurled against her, Mr. Chairman, but I will just pursue it next time. Mr. Chairman, considering that we have the ES here, the Internal Affairs Service, I would just like to point out, Mr. Chairman, that this representation had been emphasizing the importance of accessibility and enhancing the accessibility of our kababayans to the PNP Internal Affairs Service. And I was looking at the reports here. Nakalagay po dito that based on ES 2023 annual report,
1,777 out of 1,844 police stations, or 96%, have established IAS desks. This is the correct figure, sir. And as of May 2023, there were 4,098 trained IAS desk personnel. Is that the correct statement? Actually, Mr. Senator, ano na po yan? Noon pa to. Noon pa po yan. As of now, that ESDS it has been discontinued because we don't have enough personnel to man all of those desks, Mr. Chair. So yun ho yung problema dun. So who are manning such desks now, Your Honor? Mr. Chair, if there are personnel available